Asa yung mga kasamahan mo? Ha? Sige, bibigyan ko sila. Sabihin mo sa kanila. Yung mga kasama mo? Tulog pa? Bluetooth mode. Kalmusan ka na ba? Oh, bigyan ka pala ng mga kain. Praise Jesus, praise Jesus. Praise Jesus. Magandang umaga po mga taga-Phase 6. Magandang umaga po muli mga taga-Phase 6. Dito po sa bagong palengke ng Phase 6. Lahat po kayo ay pinagpala ng Panginoon. Lahat po kayo ay mahal ng Panginoon. Mga nagtitinda, mga namimili, mga dumadaan. Mahal po tayong lahat ng Panginoon. Kaya po ako ay laging pinapadala dito sa inyong harapan upang patuloy kayo pagpalain ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang tao ay minahal ng Panginoon, ibinuwis niya ang kanyang buhay dahil sa pag-ibig sa atin. Meron po ako dito mga tracts. Libre po ito, wala po itong bayad. Ako po ay hindi kailanman nanghihingi ng mga donasyon mula sa inyo. Ang kaligtasan po ay libre. Ang mga tracts na ito ay libre. At ang salita ng Diyos ay libre po na ibinabahagi sa atin ng walang bayad, walang donasyon, sapagkat ang nais ng Panginoon, ang lahat ng tao ay maligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ako po ay mananalangin na, Panginoon, salamat po muli, ako'y dinapo mo sa lugar na ito ng palengke, sa bagong palengke ng Bulihan, Phase 6. Panginoon, mag-usap ka po sa bawat isa sa amin na naririto sa lugar na ito. From here up to 1 kilometer radius, Lord, ang salvation ay dumating sa bawat isa sa kanila. Anumang mga espiritu ng kaaway na nanakawin ang salita ng Diyos, ay ginagapos ko mga espiritong ito at tinatapon ko pabalik sa hell in Jesus' name. At aking kinakalagan at dinideklara ang Holy Spirit ang siya lamang kumilos sa aming kalagitnaan sa umagang ito, dito po sa lugar na ito. And I command the mighty angels of God, palibutan ako, protektahan ako, at binabalaan ko sino man mananakit sa akin. Ito po ay gawain ng Panginoon, hindi po gawain ng tao. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen, Amen. Magandang umaga po muli, mapagpalang umaga sa lahat sa inyo, dito po sa Phase 6. Sa lahat ng mga nagtitinda, mahal po kayo ng Panginoon. Sa lahat ng mga namimili, mahal po kayo ng Panginoon.
sa lahat ng mga dumadaan paroon at parito, mahal po kayo ng Panginoon. Lagi po nating tatandaan ang Panginoon, ang unang nagmahal sa atin. Ang Panginoon ang unang nagmahal sa tao. Kaya po, hindi natin malalamangan ang Panginoon sa pagmamahal. Huwakan ko isa. Ito yan. Yung kagaya mo sa'yo. Yan. Yan siya. Babasahin nyo ha. Sa isang bahay, sa lahat. Katapos ko, papasa mo sa Ang sabi sa sulat ni Juan, sa simula ay ang salita, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Dito binabanggit ni Apostol Juan, nang likain ng Ama, ng Diyos Ama, ang lahat sa mundong ito, kasama niya na ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, na binabanggit dito ang salita. Si Jesus ang salita ng Diyos, at kasama na siya ng Ama bago palikain ang mundong ito. Kaya si Jesus ay hindi po siya tao, siya po ay Diyos, sapagkat bago pa nilikha ang lahat ng bagay, kasama na siya ng Diyos Ama. Kaya si Jesus ay tunay na Diyos. Siya lang ay nagkatawang tao upang iligtas tayong mga tao. Pero siya po ay Diyos. Ang sabi po rito, nang pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sino yung salita? Yung Word of God. It is Jesus Christ. Kaya po, nagkakamali ang iba kung pinapalagay nila si Jesus ay tao lamang. Wala po silang alam sa salita ng Diyos. Sila po ay lumalakad sa kasinungalingan. Sapagkat si Jesus ay totoong Diyos. Sapagkat sinasabi ng Biblia, kasama na siya ng Ama bago palikain ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit, nung nilikha nila ang sanlibutan, magkakasama na po sila, ang tatlong persona sa iisang Diyos. Kaya si Jesus ay Diyos na tunay. Sabi sa verse 4, John 1, chapter 1, verse 4, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nasa Kanya ang buhay, na kay Jesus ang kahulugan ng buhay ng tao. Kaya po mga kapatid, kung ikaw ay nagtatanong kung ano kahulugan ng buhay mo, kapatid, sinasagot na ng Panginoon, siya ang kahulugan ng buhay mo. Kapag wala si Jesus sa buhay mo, napakalaking kakulangan ng buhay mo. Sapagkat si Jesus ang kumukumpleto sa buhay ng tao. Nilikha tayo ng Ama na mayroong kulang sa puso natin. At yun ay si Jesus Christ. Kailangan mong tanggapin si Jesus
sampalatayanan si Jesus bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas para makumpleto ang iyong buhay. At sabi ito ay siyang ilaw ng mga tao. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan ito. Mga kapatid, bigyan mo liwanag ang buhay mo. Kapag wala si Jesus sa buhay mo, madilim ang buhay mo. Kapag wala si Jesus sa buhay mo, ang buhay mo nagiging madilim dahil sa kasalanan, dahil sa mga problema, dahil sa kasamaan ng mundong ito. Ang mundong ito ay napakadilim dahil sa kasalanan at kasamaan ng mga tao. Kaya nga si Jesus bumaba dito sa lupa upang magbigay kaliwanagan sa buhay ng tao. Kapatid, kailangan mo si Jesus para magliwanag ang buhay mo, para magkaroon ng direksyon ang buhay mo, para magkaroon ng kaligtasan ang buhay mo. At binabanggit sa John chapter 7 verse 37 to 38 na huling araw ng dakilang araw ng pista. Si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Si Jesus na nagsasabi, ang sabi niya, at kanyang isinisigaw, mga taga-P6, isinisigaw na ng Panginoon, at tuwiran ng sinasabi ng Panginoon, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Dito binabanggit ni Jesus, ang tao, kailangan niya talagang lumapit sa Panginoon, sapagkat ang kauhawan natin sa buhay na ito, mga bagay na kinauuhawan natin ang presensya ng Diyos, ang blessing ng Panginoon, at lahat ng mabubuting bagay mula sa Panginoon ay matatanggap mo lamang kapag lumapit ka sa Kanya at uminom ng Kanyang presensya. Mga kapatid, ang kaluluwa natin ay dinisenyo ng Diyos upang mauhaw sa Kanyang presensya. Kaya po, ang tao ay lagi nauuhaw sa presensya ng Diyos. Kapatid, ang Panginoon na nagsasabi sa iyo, lumapit ka sa Kanya, uminom ka ng Kanyang presensya. Kailangan ng tao ang Panginoon. Kailangan natin ang Panginoon. Lahat ng tao kailangan ng Panginoon. Wala sino man sa atin dito ang hindi kailangan ng Panginoon. Ako at kayo, tayong lahat kailangan natin ng Panginoon. Mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon. Ang Panginoon, naghihintay lang sa iyo na papasukin mo siya. Lumapit ka sa Kanya.
tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo para maibsan ang iyong pagkauhaw sa presensya ng Panginoon. Sa mundong ito, kailangan ng tao ang presensya ng Panginoon. Sapagkat kung hindi ang presensya ng Panginoon ang iyong tatanggapin, ang presensya ng Diablo ang lalapit sa iyo. Sa totoo lang, ang mundong ito ay balon na ng presensya ng Diablo. Kaya nga ang Panginoon ay bumaba sa lupa para magbigay liwanag sa mga tao. Kapatid, si Jesus ang ilaw ng sanlibutan ito. Ang sumasampalataya sa akin, gaya na sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Mga kapatid, si Jesus ang tubig na buhay na kailangan nating mainom sa ating mga espiritu at kaluluwa upang tayo ay mabuhay. Ang sino mang tao na wala si Jesus ay patay sa paningin ng Diyos. Kailangan mong mabuhay. Kailangan mo si Jesus, ang tubig ng buhay. At sa Mateo 11, verse 28, lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Dito binabanggit ng Panginoon, lahat daw tayo na nanlulupaypay. Sa totoo lang, lahat ng tao na wala si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ay manglulupaypay talaga sa buhay na ito na napakahirap, napakagulo, napakasama. Kaya mga kapatid, lumapit ka sa Panginoon, ikaw na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at bibigyan ka ng kapahingahan ng Panginoon. Mga kapatid, ang Diablo, si Satanas, natutuwa kapag ang tao ay nagmamatigas sa Diyos, sapagkat alam niya ang taong iyon isang araw ay pupunta sa impyerno at parurusahan niya ang taong iyon araw at gabi. Kapatid, huwag tayong padaya sa Diablo. Ang Diablo ay sinungaling at magnanakaw. Ang gusto ng Diablo, lahat tayo mapunta sa hell. Subalit ang Panginoon, ang nais niya, lahat ng tao mapunta sa kanyang kaharian sa langit. Sa langit, wala nang pagtangis, wala nang pagkagutom, wala nang kasamaan. Yun ang gusto ng Panginoon. Sa ating lahat, makapiling tayong lahat ng Panginoon sa kanyang kaharian. Subalit, kailangan mo lumapit sa Kanya. Kailangan mo magpakumbaba sa Kanya. Kailangan ka magsisi sa iyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Kapag tinanggap mo si Jesus, mag-uumpisa na ang kapahingahan mo sa buhay mo. Ang buhay na ito sa lupa ay nakakapagod.
Kailangan nating magpahinga sa piling ng Panginoon. Kailangan mo patuloyin si Jesus sa puso mo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas upang ikaw ay mapahinga sa buhay na ito. Si Jesus ang kapahingahan ng tao. Kaya sabi ng Panginoon, kayong lahat na nanlulumpaypay at lubhang nabibigatan, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Lumapit kayo sa akin, ang sabi ng Panginoon. Kapatid, huwag kang padaya sa dyablo. Ang dyablo, gusto ng dyablo, mabigatan ka sa buhay mo. Ang gusto ng dyablo isang araw, magsusuicide ka sa hirap ng buhay. Yun ang gusto ng dyablo, kasi gusto ng dyablo, lahat tayo mapunta sa hell. Subalit bumaba si Jesus upang bigyan tayo ng kapahingahan sa buhay na ito, kapatid. Huwag kang makikinig sa dyablo. Sa Panginoon ka makinig. Alam ng Panginoon ang ating panglulupaypay. Alam ng Panginoon, mabigat ang buhay sa mundong ito. Kaya sinasabi ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya, ikaw na nanglulupaypay at nabibigatan sa buhay mo. Lumapit ka sa Panginoon. Huwag kang magpauto sa dyablo. Huwag kang makikinig sa dyablo na sinungaling. Kay Jesus ka makinig. Sapagkat ang Panginoon, gusto tayo matulungan ng Panginoon. Kaya sabi niya, kayong lahat na nanlulumpaypay at nabibigatan, lumapit kayo sa akin at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Sa totoo lang mga kapatid, ang Panginoon ay iniibig tayo. Kaya nga siya bumaba sa lupa at tiniis ang lahat ng paghihirap hanggang kamatayan para lang tayo magkaroon ng kapahingahan. Para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. Para lang tayo magkaroon ng kapayapaan sa buhay natin dito sa lupa. Ang tao, pag wala si Jesus sa buhay niya, manglulumpaypay siya at mabibigatan sapagkat ang mundong ito ay puno ng kasamaan, puno ng kabigatan. Kaya mga kapatid, lumapit ka lang sa Panginoon, pag-uwi mo sa bahay, mag-pray ka, bago ka magluto, bago ka maglaba, bago ka, kung ano man ang gagawin mo, mag-pray ka muna. Humingi ka ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga kasalanan mo at tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Kapag ginawa mo yun, si Jesus ay kasama mo na mula sa araw na yun. At hindi ka na manglulupaypay, hindi ka na mabibigatan mula sa araw na tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Kaya anumang dumating na problema sa buhay mo, makakayanan mo, malalagpasan mo, sapagkat kasama mo na si Jesus. Kapag ang tao
Binabaliwala niya si Jesus. Parang sinasabi niya, kaya ko ang buhay ko. Kaya ko mag-isa ang buhay ko, kapatid. Huwag kang hangal. Sapagkat si Jesus, siya ay Diyos na makapangyarihan. Kaya niya tayong tulungan. Huwag tayong lumakad sa kamangmangan. Huwag tayong lumakad sa kasinungalingan ng diablo sa atin. Pinapalaya ka ng Panginoon sa kamay ng diablo. Lumayas ka dyan sa kamay ng diablo. Lumapit ka kay Jesus. Maawa ka sa buhay mo. Maawa ka sa sarili mo. Kailangan mo si Jesus. Pagbalik-balik na rin ba ng mundo, kailangan ng tao si Jesus. Kapag wala si Jesus, mabigat ang buhay ng tao. Kaya nga po, mga taga Bagong Palengke, mahal kayo ng Panginoon. Kaya ako'y laging pinapapunta dito sa inyong lugar, kahit once a week, sapagkat mahal kayo ng Panginoon. Walang sino man sa atin dito ang hindi minahal ng Panginoon. Lahat tayo minahal ng Panginoon. Lahat tayo ang dahilan kaya napako siya sa krus at tinubos ang ating mga kasalanan. Subalit kailangan mo siyang papasukin sa buhay mo. Kailangan mo siyang tanggapin bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Yun lang ang gagawin mo, kapatid. Huwag mong katamaran ang iyong kaligtasan sapagkat ang pinaka-importante sa buhay ng tao ay ang kanyang kaligtasan. Kaya binabanggit ng salita ng Diyos, what shall it profit a man if he shall gain the whole world but loses his own soul? Ano nga naman pakinabang kung ikaw ay milyonaryo, subalit pupunta ka lang sa impyerno habang pupunta ka doon? Anong pakinabang nun? Walang pakinabang yun. Kaya kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Kapag meron ka ng Jesus, meron ka ng pakinabang at lahat ng kapakinabangan nasa sa iyo na sa buhay na ito, lalo na sa buhay pagkatapos dito sa lupa. Sinasabi ng Panginoon, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Kapatid, si Jesus, siya na nagsasabi, magaan ang kanyang pamatok at ang ating mga pasan. Kapatid, gagaan ang iyong mga pasan kung papapasukin mo si Jesus sa buhay mo. Gagaan ang iyong mga pamatok at mga pasan sa buhay mo. Papasukin mo lang si Jesus. Ang iba sa atin parang nagmamalaki pa. Parang nagsasabi pa, Panginoon, diyan ka lang, kaya ko ang buhay ko. Kapatid, huwag tayong lumakad sa kamangmangan sa buhay na ito. Hindi mo matatagalan ang mundong ito kapag wala si Jesus. Sapagkat kapag tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, kapatid, lahat ng pamatok mo, lahat ng pasan mo, siya na ang magtatala. Kaya nga, yung krus na pinasa ng Panginoong Yesus,
Sinisimbolo nun yung ating mga pasang-pasang sa buhay. Dinala na lahat ng Panginoon at ipinako na sa krus. Kaya sinabi ng Panginoon, tapos na ang lahat. Mga kapatid, huwag tayong magmalaki sa Panginoon, sapagkat ang diablo ang natutuwa kapag tayo ay lumalayo sa Panginoon. Parang sinasabi ng diablo, ang taong ito ay isang hangal at lagi ko siyang pahihirapan hanggang kamatayan niya. Gusto mo pa ng ganon, kapatid? Samantalang ang Panginoon mag-o-offer sa iyo ng kapahingahan, ng kaligtasan, ng kapayapaan, ng buhay na walang hanggan sa piling niya sa langit. Tapos magmamatigas ka pa. Kapatid, ang diablong natutuwa kapag ang tao nagmamatigas sa Diyos, sapagkat alam niya mahihirapan ang taong iyon, sapagkat pasang-pasan niya ang lahat ng problema niya araw-araw hanggang isang araw hindi niya na makakayanan ang mga pahirap sa buhay niya, mag-suicide siya. Ganon ang gusto ng diablo. Ganon din ba gusto mo, kapatid? Magpapauto ka sa kanya, imbis na ikaw magpakumbabalang sa Panginoon at sabihin mo sa Panginoon, kailangan mo siya, tinatanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas mo at hiningi mo ng tawad mga kasalanan mo. Napakasimple lang ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Pero hindi pa natin magawa sapagkat ang diablo dinadaya tayo at tayo naman nagpapadaya, nagpapauto sa kanya. Kapatid, kawawa tayo. Kapag tayo nagpapauto sa diablo, kapag tayo nagpapauto sa kanyang mga kasinungalingan, hindi ka mapapahinga. Samantalang kung si Jesus ay tatanggapin mo, papapasukin mo sa buhay mo, kapatid, magkakaroon ka ng kapahingahan. Magkakaroon ka ng katuwang sa buhay na ito. Kaya yung mga single mother, kailangan nyo si Jesus. Single father, single mother, kailangan nyo si Jesus. Siya ang una nyong hanapin bago ka-partner. Sapagkat kapag si Jesus ang pinili mong partner sa buhay mo, kapatid, meron ka ng kapayapaan sa buhay na ito. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Kapatid, kailangan lang natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. Ito ang unang requirements. Kung nais mong maligtas, magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Kailangan nating pagsisihan ang ating mga kasalanan. Sapagkat kung hindi natin pagsisisihan, walang kapatawaran. At tayong lahat pupunta sa hell. Mga kapatid, totoo naman yun. Pag ang tao namatay, at namumuhay sa kasalanan, hindi siya nakapagsisi, isang lugar lang ang kanyang patutunguhan, ang hell.
sapagkat binanggit na ng salita ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kamatayan pisikal at kamatayan espiritual. Yung espiritual na kamatayan, pupunta ka sa hell. Bakit ang iba? Ang gusto ng iba, ang gusto ng mga tao, pamumuhay siya sa kasalanan, pagkatapos, pag namatay siya, pupunta pa siya sa langit. Kapatid, walang ganon. Ano ka, hilo? Hindi pwedeng ganon. Walang ganon. Gusto mo mabubuhay ka sa kasalanan, hindi mo pagsisisihan, pagkatapos pupunta ka pa sa heaven. Pag namatay ka, kapatid, yan ay kasinungalingan ng dyablo. Parang sinasabi sa iyo ng dyablo, mabuhay ka, kung anong gusto mong buhay, magpakasaya ka, magpakasarap ka, mabuhay ka sa kasalanan, pagkatapos pupunta ka lang sa heaven. Yun ang daya ng dyablo. Walang ganon. Walang ganon, mga kapatid. Ang sabi ng salita ng Diyos, magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Ang sabi ng salita ng Diyos, kailangan natin pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan. Sapagkat ang Diyos ay banal, hindi siya tumatanggap ng makasalanan sa kaharian ng Diyos na hindi nagsisi. Subalit ang makasalanan na nagsisi, patatawarin ng Diyos. Kailangan mo munang magsisi. Kailangan mo munang malinis sa anumang kalikuhan sa pamamagitan ng pagsisisi sa iyong mga kasalanan. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Kapatid, yun lang yung dalawang requirements ng Panginoon sa iyo. Hindi mo pa gawin. Anong inaantay mo? Ang kamatayan, kapatid, walang Jesus, walang langit na makikita ang tao mawawala sa mundong ito. Baka nga iba sa atin dito ngayon, hindi na nagising ngayong araw na to, kung hindi siya nakapagsisi, malamang nandun na siya sa hell. Baka ang iba sa atin dito, hanggang ngayong araw ka na lang. Hindi mo alam. Kaya pinapaalam sa iyo ng Panginoon, hanggang may pagkakataon tayo, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, at tayo patatawarin ng Diyos. Kapatid, walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Gaano man yan kalaki, gaano man yan karami, gaano man yan karumi, kayang patawarin ng Diyos yan. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Ang dyablo, dinadaya tayo. Sinasabi, wala ka ng kapatawaran. Kapatid, huwag kang makinig sa dyablo. Makinig ka sa Panginoon. Kaya kang patawarin ng Diyos. Gaano ka man kasama, kaya kang patawarin ng Diyos. Ang mga apostol, ang mga alagad ni Jesus, ay kagaya din natin makasalanan ng una. Subalit tumingi sila ng tawad sa Panginoon at sila ay niligtas ng Panginoon. Kaya po ang tao, walang tagapagligtas na tao. Ang tagapagligtas ay nag-iisa lang, si Jesus na Diyos na nagkatawang tao.
Ang tao hindi pwedeng tagapagligtas sapagkat makasalanan siya. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, naging kagaya natin, subalit hindi nagkasala. Kaya si Jesus ang merong karapatan magligtas sa tao. Mga kapatid, wala nang ibang tagapagligtas kundi siya lamang. Huwag kang mabuhay sa kasinungalingan, sa kamangmangan, na iniisip mo meron pang ibang tagapagligtas bukod kay Jesus. Kapatid, ang diablo yan. Nagsisinungaling siya sa iyo. Si Jesus lang ang tagapagligtas. Wala na pong iba. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo nilinisin sa lahat ng kalikuan. Binabanggit na ng salita ng Diyos, kung ipapahayag lang natin ang ating mga kasalanan, ihingi natin ng tawad ang ating mga kasalanan, tayo ay patatawarin ng Diyos na mapagpatawad at lilinisin sa anumang kalikuan. Ang tao ay ayaw lumapit sa Panginoon kasi nag-enjoy siya sa buhay niya ng makasalanan. Kapatid, binabalaan kita. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka sa mundong ito. Pag ikaw ay namatay na wala kang Kristo sa buhay mo, isang lugar lang ang tutunguhan mo. Huwag po kayong maniwala sa mga preacher na sinasabi na walang impyerno. Mga sinungaling po yan. Kapag nakinig kayo sa kanila, magkikita kayong lahat sa hell. Merong langit, merong ding impyerno, pero walang purgatorio. Kapatid, pag namatay ang tao, pupunta siya sa langit. Pag meron siyang relasyon kay Jesus, at pupunta siya sa hell kapag wala siyang relasyon kay Jesus. Ganun lang kasimple yun, kapatid. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Si Jesus ang daan para tayong maligtas. Wala na pong iba. So dito binabanggit ni Apostol John, ang Diyos nagpapatawad sa isang tao, nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan. Ang Diyos ay tapat at mahabagin, mapagmahal, na kaya kang patawarin. Sa iyong pagpapakumbaba, ang Diyos ang magtataas sa iyo. Ang tao, napakapalalo. Imbis na magpakumbaba sa Diyos, nagpapalalo pa sa Diyos, nagmamataas pa sa Diyos. Imbis na magpakumbaba sa Panginoon at humingi ng kapatawaran, nagmamatigas pa siya sa Diyos na para bang siya may hawak ng buhay niya, para bang alam niya kung hanggang kailan pa siya mabubuhay sa mundong ito. Kapatid, walang ganon. Ang Diyos lang nakakaalam kung hanggang kailan ka lang sa mundong ito. Kapag nakita ng Diyos, patuloy kang nagmamatigas sa Kanya at patuloy kang nagiging palalo at binabaliwala ang Panginoon. Kahit kumakatok na siya sa puso mo, isang araw sasabihin ng Panginoon, okay, hanggang dyan ka na lang. Itatapon na kita sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kasi matigas naman ang ulo mo. Imbis na magpakumbaba ka sa Panginoon, nagmamataas ka pa sa Panginoon. So anong gagawin ng Diyos sa iyo?
Hindi ka pag-aaksayahan pa ng oras ng Panginoon sapagkat ikaw na mismo ang pumipili sa iyong kalalagyan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kapag daw po tayo nagpakumbaba sa Panginoon, nagsisi sa ating mga kasalanan, tayo ay patatawarin ng Diyos at tayo ay liligtas ng Panginoon. At tayo ay magiging mga anak ng Diyos, tunay na anak ng Diyos. Ang Biblia na nagsasabi, sila na tumanggap at sumampalataya sa Kanyang bugtong na anak, sila ang binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Mahal tayong lahat ng Panginoon, pero hindi tayo lahat anak ng Diyos. Because kailangan kang sumampalataya sa Kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, na pinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng lamang o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ang Diyos na nagsasabi, sila na nagpakumbaba, humingi ng kapatawaran at pinatawad ng Diyos at tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, magiging anak sila ng Diyos. Sapagkat si Jesus na ang maghahari sa buhay nila, kaya sila ay magiging anak ng Diyos. At kapag anak ka na ng Diyos, ikaw ay tagapagmana na ng kaharian ng Diyos. Hindi ba napakaganda noon, mga kapatid? Kapag tayo ay naging mga anak na ng Diyos, pag-aari mo na ang kaharian ng Diyos. Naghihintay na sa iyo ang kaharian ng Diyos. At dito pa lamang sa lupa, mararanasan mo na ang kabutihan ng Diyos. E di mas lalo na kapag nawala ka na sa mundong ito. Kaya po, mga kapatid, samantalahin natin ang lumapit sa Panginoon habang siya ay nariyan pa, habang ikaw ay malakas pa, habang ikaw ay humihinga pa, habang ikaw ay kinahabagan pa ng Diyos. Lumapit ka na sa Kanya. Binabanggit sa Isaiah 53 verse 5, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan, ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. Sino po ito? Ang Panginoon Jesucristo. Tayo ang sumuway, subalit siya ang binugbog. Tayo ang gumawa ng masama, pero siya ang pinatawan ng parusang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kapatid,
Hindi ka ba nahihiya sa Panginoon? Ikaw ang dapat parusahan. Ikaw ang dapat ipako sa krus sapagkat ikaw ay nagkasala, hindi ang Panginoon. Ang iba sa atin, parang sinasabi natin, bahala ka dyan, Panginoon. Mabubuhay ako kung kailan mo gusto, gagawa ko ng masama. Kung kailan mo gusto, pagkatapos pag namatay ako, papuntahin mo ako dyan sa langit. Ano kahilo? Walang ganon, kapatid. Ang Panginoon namatay na sa iyo, ipinako na siya sa krus, kinuha niya na ang mga kasamaan mo, ang mga kasalanan mo, ang tangi mo lang gagawin, magpapakumbaba sa Panginoon, at sasabihin mo, Panginoon, patawarin mo ko, isa akong makasalanan, at matigas ang aking puso. Nagpapakumbaba ako sa iyo, Panginoon, patawarin mo ko sa lahat ng mga kasalanan ko. Ganon ang gusto ng Panginoon, kapatid. Ganon ang isang tao nagpapakumbaba at hindi lumalakad sa kamangmangan. Mga kapatid, tigilan na natin ang ating kamangmangan. Tigilan na natin ang katigasan ng ating mga puso. Magpakumbaba na tayo sa Panginoon. Panahon na para si Jesus ay iligtas ka. Huwag kang lumakad sa katigasan ng puso mo sapagkat pagdurusahan mo yan habang buhay sa apoy ng impyerno. Ang iba sa atin dito, siguro iniisip nila ay hindi ako parurusahan ng Diyos sapagkat siya ay pag-ibig. Kapatid, pag-ibig nga ang Diyos, subalit siya rin ay makatarungan at siya rin ay hustisya. At ang Panginoon ay banal din na hindi niya papapasukin sa kanyang kaharian ang mga lumalakad sa kasalanan. Kailangan ang kasalanan iyon ay mapawi sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ng isang tao makasalanan. Makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sinuman ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya. Kailangan natin pagbuksan ng Panginoon ng ating mga puso. Huwag mong kandaduan ang puso mo. Kapag si Jesus ay kumakatok, papasukin mo siya. Ang tao, ang pinapapasok ang diablo sa puso niya. Imbis na ang Panginoon. Kaya ang diablo tuwang-tuwa sa tao sapagkat nalilinlang niya ang tao, nadadaya niya ang tao. Sapagkat ang diablo ay sinungaling. Kapatid, huwag kang magpadaya sa diablo, huwag kang magpauto sa diablo, sapagkat si Jesus ang kailangan mo para makalaya sa kamay ng diablo. Kailangan ka magpakumbaba. Kailangan ka humingi ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga kasalanan mo. At kailangan mo siyang pagbuksan ng pintuan ng iyong puso. Huwag kang magpakatigas ng puso sa Panginoon.
Ang sabi ng salita ng Diyos, ang mga nagmamataas ay kanyang ibinabagsak, ang mga nagpapakumbaba ay kanyang itinataas. Very good. Very good, very good. Gusto nyo pang magbigay? Bigyan nyo pa yung iba. Sana yan? Sige, mga kalaro ninyo. Wala po ako. Ha? Wala po ako. Di ba meron ka na? Ay, isa lang. Ati lang kayo. Bigyan mo yan sa kanang. Efeso 3:17 upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan natin si Kristo papasukin sa ating mga puso upang lumago tayo sa pananampalataya. Ang unang pananampalataya na dapat nating gawin ay yung papasukin si Jesus. Tanggapin siya bilang Panginoon at tanging nating tagapagligtas. Yun ang unang pananampalataya na dapat mong hakbangan. Kapatid, pag nagawa mo yun, tuloy-tuloy na ang pananampalataya mo sa Panginoon sapagkat si Jesus na ang magpokontrol sa buhay mo. Siya na magbibigay ng direksyon sa lahat ng gagawin mo sa buhay mo. Sapagkat ang anak ng tao na si Jesus ay dumating sa lupa upang hanapin at iligtas ang nawala. Kapatid, lahat tayo, kapag wala pa tayong relasyon kay Jesus, ikaw yung upa na hinahanap ng Panginoon. Ikaw ang upa na nawala at hinanap ng Panginoon. Kapatid, hanggang kailan ka hanapin ng Panginoon? Hanggang kailan ka lalayo sa Panginoon? Kapag huli na ang lahat, kapag huli na ang lahat, saka ka titigil at susuko sa Panginoon. Paano kapag huli na ang lahat? Wala ka ng hininga. Kapatid, hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Baka ang iba sa atin, hanggang ngayong araw ka na lang. Subalit, pinagsasaratuhan mo pa si Jesus ng puso mo. Kapatid, kahabag-habag ang isang tao, hindi pinatutuloy si Jesus sa buhay niya. Isang araw, hindi na siya mamumulat. Hindi niya lang kamumulatan ang buhay sa mundo. At siya ay tutungo sa hell sapagkat pinagmatigas niya ang puso niya sa Panginoon. Kapatid, nais ang Panginoon iligtas ang lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao sa mundong ito ay hinanap ng Panginoon. Isa-isa tayong hinahanap ng Panginoon. Kapatid, nahanap ka na ba niya? O ikaw ay nagtatago sa Panginoon? Pinapahirapan mo ang Panginoon. Akala mo naman, ikaw ang may hawak sa buhay mo. Kapatid,
Kapag nakita ng Panginoon na ikaw ay palalo at natutuwa ka pa sa ginagawa mong kasamaan, kapatid, isang araw sasabihin ng Panginoon, sige, kung yan ang pinipili mo, ibibigay ko sa iyo. Meron pa kayong pagbibigyan? Ito pa ho. Sana lang ito. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Kapatid, lahat tayo ay nawala. Kaya hinanap tayo ng Panginoon. Kapatid, huwag ka magtago sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. Inahanap ka ng Panginoon. Huwag ka magmatigas sa Panginoon. Huwag mo pahirapan ang Panginoon sapagkat sa bandang uli, ikaw din ang mahihirapan. Baka hindi ka na hanapin ng Panginoon kasi pinagtataguan mo siya. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Subalit, kung pinagmamatigas mo ang puso mo, hindi ka napipilitin ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, alam ng Panginoon kung hanggang kailan kanya susuyuin at kung hanggang kailan siya mag-i-stop sa pagsuyo sa iyo. Kapag nakita ng Panginoon, pinipili mo ang buhay ng kapahamakan at lumalayo ka sa Panginoon, wala nang magagawa ang Panginoon sa iyo. Ang sinasabi ng Panginoon, ang lumalapit sa akin, kailanman ay hindi ko itataboy. Kapatid, lumapit ka sa Panginoon, hindi ka niya itataboy. Tayo pa nga ang nagtataboy sa Panginoon. Ang Panginoon ay kusang lumalapit sa atin, subalit tinataboy natin ang Panginoon. Ikaw pa nga nagtataboy sa Panginoon. Subalit ang sino man lumalapit sa Panginoon, kailanman ay hindi niya itataboy. Kapatid, ganon kabuti ang ating Diyos, ganon kabuti ang Panginoon. Kapag tayo lumalapit sa Kanya, hindi niya tayo itataboy kailan paman. Subalit kapag ikaw ang nagtataboy sa Kanya, wala siyang magagawa. Mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Sumagot si Pablo at si Silas, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Isang tatay ang nagtanong kay Pablo at kay Silas, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Kapatid, lahat tayo dapat magtanong, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? At ito po ang kasagutan sa iyong tanong, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka,
ikaw at ang iyong sambahayan. Mga tatay, ang nagtanong dito kay Pablo at kay Silas ay isang tatay. Ang sabi niya, ano ang aking gagawin upang maligtas? Ang sabi ni Pablo at ni Silas, manampalataya ka sa Panginoong Yesus, ikaw ay maliligtas. Ang mga apostol na nagsasabi, nakita nila si Jesus, kasama nilang kumain si Jesus, kasama nilang naglalakad si Jesus, natutulog kasama nilang si Jesus. Ano ang sabi ng mga apostol? Manampalataya ka sa Panginoong Yesus at ikaw ay maliligtas. Kapatid, hindi sinabi ng mga apostol, manampalataya kayo sa amin, kundi sinabi nila, manampalataya kayo sa Panginoong Yesus. Tapos ang iba magsasabi sa iyo, merong ibang tagapagligtas. Kapag hindi si Jesus, kapatid, huwag mo pagsayangan ng oras. Walang ibang tagapagligtas. Si Jesus lamang ang tagapagligtas. Ang sabi ni Pablo sa mga tatay, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at ikaw ay maliligtas. Mga dakilang tatay sa lugar na to, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at ikaw ay maliligtas. Mga tatay, kung nais mong maligtas, ikaw at ang iyong sambahayan, ikaw ang unang dapat manampalataya sa Panginoong Yesus. Subalit kung wala ng tatay, mga nanay, manampalataya ka sa Panginoong Yesus, ikaw ay maliligtas at ang iyong sambahayan. Kaya po tayong mga tatay, tayo ang dapat unang halimbawa ng ating pamilya tungo sa kaligtasan. Ang mga tatay ang unang dapat magsisi sa kanilang mga kasalanan at tanggapin si Jesus, manampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas upang ang tatay na iyon at ang kanyang pamilya ay maligtas sa pamamagitan ni Jesus. Kaya po mga kapatid, mga tatay, mga magigiting na tatay, tayo ang unang dapat sumampalataya sa Panginoong Yesus. Tayo ang unang dapat humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging nating tagapagligtas. Kung nais mo maligtas ang iyong asawa at ang iyong mga anak, mga magulang, tayo po ang pinagkatiwalaan ng Panginoon na magdadala sa ating pamilya sa kaligtasan. Ano ituturo mo sa iyong mga anak kung ikaw mismo ay hindi paligtas? Paano ka maliligtas? Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Wala pong paligoy-ligoy. Ang salita ng Diyos, walang paligoy-ligoy. Tuwira nagsasabi sa atin, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at ikaw ay maliligtas at ang iyong sambahayan.
Ang nais ng Panginoon dito sa mga taga-Phase 6, bawat pamilya ay maligtas. At mga tatay, kayo ang unang responsable sa kaligtasan ng inyong mga pamilya. Kailangan mga tatay sumampalataya sa Panginoong Yesus. O ikaw ay tatay, may asawa ka at mga anak, kapatid, mahalin mo ang pamilya mo. Kailangan mo iligtas ang pamilya mo. Pag-uwi mo sa bahay, mag-pray ka. Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus. Nang bawat sumasampalataya sa Kanya ay makatatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Mga kapatid, pag tayo daw po sumampalataya sa Panginoong Yesus, tayo daw po ay makatatanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Pag tayo nagsisi sa Panginoon ng ating mga kasalanan, tayo'y patatawarin ng Panginoon. At tayo ay makatatanggap ng kaligtasan. Lalo na kapag pinapasok mo si Jesus sa puso mo, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas. At ikaw ay patatawarin ng Diyos at ikaw ay liligtas ng Diyos. Na binigay, si Jesus ay binigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y aariing ganap. Mga kapatid, ang Panginoong Yesus ang ginawang pangtubos sa ating mga kasalanan. Ang Panginoong Yesus ang naging pampalubag loob sa Diyos Ama upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan at hindi ang galit ng Diyos ang mangibabaw sa atin. Napawi ang galit ng Diyos noong ang kanyang anak ay napako sa krus bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Tayo ang nagkasala, subalit ang Panginoon ang pinako sa krus. Tayo ang mga suwail, subalit ang Panginoon ang naging pampalubag loob para sa atin. Tapos ngayon, magmamalaki ka pa sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga anak ni Kristo Jesus kapag si Jesus ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga anak ni Kristo Jesus. Dito binabanggit ng salita ng Diyos kapag si Jesus ay pinatuloy na natin sa ating mga buhay, wala nang kahatulan sa atin. Ibig sabihin, hindi ka na hakulan ng Diyos Ama sapagkat pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan at iniligtas ka na.
sa iyong mga kasalanan. Pakibulot mo na ito. Pakipulot mo ha. Yan, thank you, thank you. Bigyan niyo pa yung iba. Ayaw niya bigyan ka. Sino? Wala na yun. Bigyan mo yung Ayun, sahin niyo. Mga kapatid, kapag daw po tayo na kay Kristo Jesus na, wala nang kahatulan sa atin. Naintindihan po ba natin ang salitang ito ng Diyos? Ngayon wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, kapag si Jesus, kapag ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan, patatawarin ka ng Panginoon, lilinisin ka ng Panginoon sa anumang kalikuan mo, at ililigtas ka ng Panginoon. Kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas, at ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay at wala ka ng kahatulan. Hindi ba napakaganda noon, mga kapatid, kapag si Jesus tinanggap mo na bilang Panginoon tagapagligtas, wala ka ng kahatulan sa Panginoon. Ibig sabihin, pag namatay ka, pupunta ka sa kaharian ng Diyos. Bigyan niyo din ng iba. Bigyan niyo din ng iba. Siya pa, hindi ako kasi. Huwag doble-doble. Isa lang. Oo nga. Marami. Oo nga, di ba, lo? Wala ako yun. Wala ako. Ganyan. Okay, tag-isa lang. Oo nga. Wala. Isa lang. Pamigay niyo ito. Okay? Okay, tag-iisa lang. Huwag dalawa, huwag doble-doble. Ha? Isa lang. Para mas marami. Pamigay niyo sa mga tao. Kaya mo sila. Kaya mamigay kayo sa mga tao. Pamimigay niyo ha. Huwag kayo niyo ha. Pamimigay niyo. Tignan mo sila ha. Okay, punta na kayo doon. Sabi. Pamimigay niyo ha. Sige na, pamigay niyo na. Pamigay niyo na. Mga kapatid, praise God. Sa kaulilihan, mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos sa unang 1:5-13, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Sino po yun? Si Jesus Christ. Meron daw tayong buhay na walang hanggan kung tayo'y mananampalataya sa bugto na anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas, kapatid, meron ka ng buhay na walang hanggan. Sa buhay na ito hanggang sa buhay sa kabila. Kaya po, mga kapatid, samantalahin natin ang pagkakataon
na sumampalataya sa Panginoong Yesus habang tayo ay nabubuhay pa. Kung nais mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sampalatayanan mo si Jesucristo na nagbibigay ito sa iyo. Mga kapatid, mga taga-Phase 6, ang nais ng Panginoon, bawat pamilya sa lugar na ito ng Phase 6 ay maligtas sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Ang tanging gagawin ng bawat isa ay pagsisiyan ng kanilang mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging nilang tagapagligtas. Mga taga-Phase 6, mahal kayo ng Panginoon. Nais ng Panginoon maligtas bawat pamilya sa lugar na ito ng Phase 6 Bulihan. Dito sa Lumang Palengke o sa Bagong Palengke, mga kapatid, ang tanging gagawin ng mga nakatira sa lugar na ito, magpakumbaba sa Panginoon, pagsisiya ng kanilang mga kasalanan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging nilang tagapagligtas, at magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan na binabanggit sa salita ng Diyos. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos. Naubos mo? Sige, bigay nyo na lahat siya. Dapat tigi-tigisa lang. Tigi-isa lang, bawat tao ha, bawat tao. Praise God, praise God. Sabi sa Roma 8:1, ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga kay Kristo Jesus. Kapatid, kapag si Jesus tinanggap mo na bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo, pinatuloy mo na sa puso mo si Jesus, wala nang kahatulan na naghihintay sa iyo, kapatid. Hindi ba mabuting balita yun? Baka naman, huwag doble-doble ha, isa lang bawat tao. O ito pa, meron pa. Isa lang ha, bawat tao ha, isa lang. Wala na dito. Bibigay natin yan. Ito maliit. Parado kayo ha, pamimigay nyo ha. Naubos na. Nag-iisa lang bawat isa. Kung meron na, huwag nyo nang bibigyan pa ulit. Praise God, praise God. Nang bawat sumasampalataya sa Kanya ay makatatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Mga kapatid, mga Bagong Palengke ng Phase 6, panahon na para po tayo ay lumapit sa Panginoon. Panahon na para tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Panahon na para talikuran natin si Satanas sa ating mga buhay.
Kapatid, kawawa tayo kapag nananatili tayo sa piling ng Diablo, imbis na sa piling ng Panginoong Yesus. Kapatid, mahabag tayo sa ating kaluluwa kapag patuloy nating tinatanggihan si Jesus. Ang sabi nito, na binigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo aarihin ganap. Kung nais mong arihin ang ganap ng Diyos Ama, kailangan mo papasukin si Jesus sa puso mo, sa buhay mo. Kapatid, mga taga-Phase 6, mahal kayo ng Panginoon, nais ng Panginoon, iligtas ang bawat isa sa inyo. Subalit, kailangan niyong humakbang sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. Kailangan niyong tayuan ang inyong pananampalataya sa Panginoong Yesus. Kailangan niyong umpisahan ang inyong relasyon sa Panginoong Yesus. Ang tangi natin gagawin, dalawang bagay lang. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Mamaya magpe-pray ako, sumabay po kayo. Huwag niyo nang patagalin, huwag niyo nang pahirapan ang inyong mga sarili. Agad-agad tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tanging nating tagapagligtas ngayon lang mismo. Huwag mo nang patagalin. Kaya po mga kapatid, magmula sa araw na ito, bago ka gumawa ng anumang bagay, manalangin ka muna. Bago mo gawin ang ibang bagay, unahin mo muna i-secure ang iyong kaligtasan. Sa paanong paraan, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, gawin mo na agad ngayon mismo. Kung hindi mo magagawa ngayon, huwag mong patagalin. Pag-uwi mo sa bahay, mag-pray ka muna agad sa Panginoon. Pagsisihan mo na agad ang iyong mga kasalanan bago pa maging huli ang lahat, sapagkat hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Mamaya magpe-pray ako, sumunod po kayo. Agad-agad, huwag mo nang patagalin. Huwag mo nang ipagpabukas. Kung hindi mo magagawang sumunod mamaya, pagdating mo sa bahay, mag-pray ka agad muna. Bago ka maglaba, bago ka maglinis ng bahay, bago ka pumasok sa eskwelahan, bago ka magtrabaho, bago ka magnegosyo, ano man ang gagawin mo, unahin mo muna si Kristo Jesus sa buhay mo. Unahin mo muna si Jesus, ang relasyon mo sa Kanya, upang ikaw ay maligtas muna. Ako po ay mananalangin na sumunod po kayo sa pananalangin. Kung nais niyong maligtas sa araw na ito, sumunod po kayo sa pananalangin. Sabihin po ninyo, Panginoong Yesus, patawarin mo po ako na isang makasalanan. Ako po ay nagsisisi sa lahat ng mga kasalanan ko magmula pa ng una na hindi ko pa nahingi ng tawad sa iyo. Patawarin mo po ang lahat ng aking mga kasalanan. Maliit man o malaki, Panginoon, lahat ng kasalanan ko, hindi ko na kaya pang isa-isahin sa iyo sa mga oras na ito.
sapagkat napakarami nila, Panginoon. Lahat po ng kasalanan ko, hinihingi ko ng tawad sa iyo. Patawarin mo po ako na isang makasalanan. Mahabag ka po sa akin na isang makasalanan. Ako'y sumasampalataya, Panginoon. Pinatawad mo na ako. Nilinis mo na ako sa mga oras na ito. Kaya naman, Panginoon, binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok kay Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tangi kong tagapagligtas mula sa araw na ito. Wala nang iba, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang aking Panginoon at tanging tagapagligtas. Salamat, Panginoon. Ako iyong pinatawad, ako iyong niligtas, ako iyong nilinis, at isinulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ikaw na po ang bahala sa akin sa mga susunod kong gagawin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, dinadalangin ko din, Panginoon, iligtas mo din ang aking asawa at mga anak, ang buo kong pamilya, at mga mahal sa buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Kung nagawa po ninyo ito, kapatid, binabati ko po kayo. Kayo po ay pinatawad na. Huwag na po kayong magkasala pang muli. Kayo po ay nilinis na. At kayo po ay niligtas na ng Panginoon. At isinulat na ang inyong mga pangalan sa aklat ng buhay. Yung po ang inyong gate pass para makapasok sa langit. Kung hindi nyo po ito nagawa ngayon, pag-uwi nyo sa bahay, gawin nyo po agad-agad. Gawin nyo po agad-agad. Huwag nyo na pong patagalin ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang oras natin sa mundong ito ay hindi natin hawak. Kapag po tayo nawala sa mundong ito, na walang relasyon kay Jesus, kapatid, nakakalungkot man sabihin, subalit yung po ang totoo. Isang lugar lang ang tutunguhan natin kapag tayo pumanaw ng walang relasyon kay Jesus. Yun po ang dagat-dagatang apoy ng impyerno. Subalit, kung ikaw po ay nanalangin ngayong araw na to at hindi mo pinatagal at ikaw ay niligtas na ng Panginoon, kapatid, inaaring ganap ka na ng Panginoon. Ang Panginoon na ang mga bahala sa mga gagawin mo sa mga susunod na oras at araw. Binabati kita, anak ka na ng Diyos, anak ka na ng Diyos, at ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. At isang araw, yun ang iyong gate pass para makapasok sa kaharian ng Diyos. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Salamat po sa inyong lahat, and God bless you all. Ay, pamigay ko na. Bless kayo ng Panginoon. O, ito. Ito pala. Ito, pamilya nyo. Para sa lahat, ha? Pag-orientan nyo sa lahat.
Kasama na mga magbigay, ha?